Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines. Ano nga ba ang nangyayari? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasab dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang preliminary competition tayo ngayon ng Miss Universe Philippines. So eto nga. So naganap na ang preliminary competition nila at syempre wala tayong nabalitaan na kahit ano. Ayun. So, the preliminary competition in this year edition is pre-recorded and will be posted for voting. No live audience this time for the twist. Ayun. So, eto daw kasi yung bagong twist ngayon. Yung kumbaga parang nagkaroon naman ng mga hurado. At ayun. So, sila lang talaga ang nakapanood at hindi tayo pwede. Pero, huwag kayong mag-alala. Mapapanood ninyo yan sa darating na mga araw. So, hahati-hatiin nila. Kumbaga, meron talagang actual na naganap na prelim. Oho. Pero, hindi nga nila pinalabas sa atin. Kumbaga, parang sila lang doon. And then, syempre, yung mga candidates nag-swimsuit at saka, syempre, nag-evening gown. Pero parang ang pangit, no? Kasi 'di ba iba pa rin talaga yung prelim na alam mo yun, yung parang ano ka, yung may excitement kasi kapag sa mga kandidata, meron din naman. May mga excitement din naman sila nararamdaman kasi syempre haharap sila sa hurado. Pero iba pa rin yung nakikita sila ng tao. Hindi naman pandemic ngayon para gawin to ng Miss Universe Philippines. Medyo naloka lang ako sa part na yan. Pero kasi ang reason nila ay para gamitin sa botohan. Ayun. So magkakaroon ng botohan. Kumbaga parang hindi ko alam kung 50% para sa voting and 50% naman sa total score ng mga hurado. So ibig sabihin, i-combine nila yon. Kung sino yung pinakamalakas sa boto ng tao ay idadagdag nila doon sa 50% ng ng mga nakaupong judges. Hindi ko to confirm pero yun yung naiisip ko, 50-50. Kasi parang saan ba ang voting system ba ay para sa makakalusot doon sa halimbawa top 20 ang pinili ng hurado tapos yung pang number na yung 19 lang yung ilalabas nila tapos yung pang 20 ay sa voting system, parang ganun ba yon? Hindi ko alam yung strategy nila, pero ang nakita ko lang dito ay at the end of the story nagkaroon pa rin talaga ng prelim at ayun, may mga hurado naman na nakaupo. Yung doon naman sa botohan, hindi ko alam kung para saan yan. So eto, so mapapanood naman natin ang kanilang evening gown kasi chop eh. No? Kumbaga parang ang pangit ng term. Mapapanood naman natin ang kanilang evening gown kasi hahati-hatiin nila. So eto na. So for the first round, evening gown competition. So mapapanood natin to mula April 5 to 11. So, April 5 to 11 and then magkakaroon ng voting. Ayun yung voting date. So, ilalabas nila to sa April 5. Tapos mag-start na ng voting. And then, ang announcement ay kung sino man yung, ewan ko kung sino yung nag-top nyata doon sa evening gown. According to the voting, ay ilalabas nila ng April 11, 6 p.m. And then, pagdating naman sa swimsuit competition for another week, ito ay mapapanood natin kinabukasan. So, April 12 to 18, 2026. And then, ang announcement naman ay sa April 18 para sa Best in Swimsuit. So, 6 p.m. din. And then, pagdating naman sa closed door interview, ang kanilang closed door interview ay mapapanood naman natin ng April
19 to 25, and then ang announcement naman ay sa April 25. So, yon. So, malinaw naman yung detalye na binigay nila. Kaya parang feeling ko, okay na okay lang yon. Kasi, mapapanood pa rin naman natin. Kaya lang, ayun nga lang. So, hindi ko alam kung ano ang mangyayaring system. Kung ito ba ay per candidate ba yung ilalabas nila na galawan, or mapapanood na ba natin siya for reels na parang isa-isa ganon. So, hindi ko talaga alam. So, wala akong idea. Kundi abangan na lang natin kung ano yung next na gagawin ng Miss Universe Philippines, kung paano natin mapapanood yan. Medyo nakakalungkot kasi ito ay bago sa atin, tapos parang nawa-wonder tayo kung ano nga ba yung gagawin. Actually, parang sa akin hindi tama yung ganitong sistema. Pero syempre, pinagkakatiwalaan ko naman ang organization dyan sa pinaplano nilang mga ganyan-ganyan. So, tingnan na muna natin kung ito ba ay makakabuti o hindi. Or ito ba ay maganda, maayos, or hindi. Kasi ngayon, parang ang iniisip lang natin, bakit ganon? Parang magmumukhang reels yung mga candidates doon sa evening gown. Bakit hindi na lang kasi ipalabas ng buo katulad nun dati? Bakit ngayon may ganito? Kung ako tatanungin mo, syempre, mas gusto ko yung nakasanayan natin noon. Pero hindi ko kasi alam kay Ariela Arida kung bakit nga naisip to, kasi siya yung national director, at bakit sumanayo naman sila Mama J. Dahil siguro meron silang purpose na gusto natin makita or gusto natin matulungan yung yung organization na mapabago naman yung sistema, di ba? But for now, hindi ko siya naiintindihan. Sa totoo lang, hindi ko talaga siya naiintindihan. Naguguluhan ako, bakit may ganito? Ang alam ko lang kasi voting, ay nako, money making. Pero, syempre sa kabilang banda, tingnan natin sa positive side na baka kasi meron silang purpose kung bakit ito yung ginagawa nila. But, hindi pa rin ako sang-ayon hanggat hindi ko nakikita na ito ba ay okay o hindi. But for now, siguro, wag na muna tayo hintayin na muna natin yung April 5, and then doon natin malalaman kung ito ba ay maganda o hindi. Pero doon naman siya nag-iisip na ay walang prelim, merong prelim na naganap. Actual na prelim. Pero hindi lang natin siya napanood at hindi lang siya allowed sa audience. So, magiging allowed siya sa mga following date na announcement nila. And then, ako naman, parang nag-aabang ako kung ano yung mga bago na makikita natin. And then, pagdating naman sa closed door interview, ganun din, mapapanood din natin siya. But, for, siguro for voting pa din. Ayun. So, medyo nakakaloka kung iisipin mo, pero wala naman tayong magagawa, kundi intindihin na lang sila at ayun. So, hindi ko alam kung sumasang-ayon ba kayo o hindi. Pero ako para sa akin, medyo parang complicated yung dating. And then parang pwede naman kasi silang gumawa ng ganitong eksena pero sa ibang part. Yung alam mo yun, yung parang, yung lima dyan, papasok sa Hindi ko alam parang ganun ba? Pero kasi mas maganda pa rin yung mapapanood natin ng kabuuan, yung yung prelim. Siguro sana ang ginawa nila, nag-prelim sila pagkatapos biglang naglabas sila ng ganito na para sa voting, para hindi siya magulo sa atin. Kumbaga parang at least napanood pa rin natin. Hindi ko lang alam kung saan nila ipopost to, kung ito ba ay makikita natin sa ibang platform or saan ba. So, yun yung mga abangan natin. For na wala ba talagang details, medyo magulo talaga. At medyo nako-confuse ako kasi parang feeling ko may mga nakapanood din naman na ilan-ilan, di ba? Pero hindi lang sila kumikibo. So, yon. At ayun na nga, aabangan na lang natin talaga yung detalye na magaganap sa mga susunod na araw. So, medyo nakakaloka kung iisipin mo. Pero, wala naman kasi tayong magagawa. Ito yung bago nilang eksena kundi okay and okay and okay, di ba? But let's see guys, so abangan natin yung bago nilang update. So ayan na, nabanggit ko na sa inyo kung kailan to, at sana ay abangan na lang natin kung ano yung mga susunod na hakbang. Pero ikaw ang tatanungin ko,
Sanayo ka ba sa ginawa nilang preliminary competition? Medyo naguluhan ka rin ba? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So kahit ako medyo naguguluhan din kasi ako at hindi ko siya naiintindihan, promise. Kasi bago to sa atin, di ba? So yun, but sige lang, ilabas mo yung opinion mo dyan sa baba. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.